Market ang kung yan. Malamig na ang simoy ng hangin. Lamig na ng simoy ng hangin. Dito ako dumaan. O, diba? Ang lakas sa trip ko. Ang lamig na. Ba yan? Hindi ako nakapagdala ng sombrero. Kitang-kita yung noo ko. Na lumalapad na. Signs of aging. Akit tayo dito. Yan. May exercise man lang yung mga tuhod-tuhod natin. Hanggang gayon ay stretch tayo. Tingnan nyo. Diba? Lakas ang trip ng mamamalengke na to eh, no? Hirap talaga mag-video pagka walang selfie stick. Pakita ko sa inyo yung view. Oh, look at the view. Diba? Punta tayo dun sa baba para mamalengke. Yan. So, nandun tayo kanina sa kabilang side. Ngayon, baba tayo dito. Yan. Baba tayo dito. Hindi na nakakatamad mag-akyat-akyat ngayon kasi malamig na. Malamig-lamig na ang simoy ng hangin. Winter is waving. Yan. Sana may makita akong ukay-ukay doon mamaya. Video ko ulit yan. Dito yung mga ukayan. Ay, may maleta kaso maliit. Sayang, ang liit ng maleta. Kailangan ko kasi ng malaking maleta eh. Pang hand carry man lang to. Ang ganda pa maganda pa yung gulong. Ganda pa yung gulong niya. Meron lang defect ito. Luman-luma na rin. Ang luma na rin. Pinagkakaguluhan sila doon. Kagulo tayo. Umalis na ako doon sa pinagkakaguluhan nila. Wala naman ako nabili. Ayaw nga pala, bibili pala akong itlog. Bibili pala akong itlog dun sa sopi ko. Maganda kasi itlog niya. Balik tayo dun. Bababa ako dun kasi bibili ako ng fresh noodles. Diba? Tayong itlog. Tayong itlog dyan. Dito ako madalas bumili ng bultuhang gulay. Pang 1 linggo namin. Excuse me, ate. Kasaw. Ang ganda itlog dito. Wala akong dalawa. Naman ako sa donkey, nakakagutom yung mga pagkain. Ang mahal kasi. Ang mahal ng mga pagkain nila. Wala pang display dito. Minsan yan yung afford ko. Ayan, may mga ganyan din sila. Naman yung mga nakikita ko ngayong araw na to, puro malalaki. Display nilang cute. Ang cute na. Puro na lang malalaki na nakikita ko ngayon Tingnan natin kung may sale.
O diba, sinong hindi matatakang pagpupunta ka ng Donkey? Wala silang masyadong display ngayon. Maaga pa kasi. Maaga pa. Wala pa silang naka-markdown. Dapat dito pupunta ka mga hapon na eh. Downhill pang escalator. Ihi muna tayo. Baba muna ako ng merong public toilet dyan. Baba muna tayo. Ang hirap kaya umakyat pagka maghagdanan ka lang, uy. Talagang gusto mong mapagod, hike kung hike. Pero giantay tayo ng mag-uphill yung escalator. Mamaya pa kasi mag-uphill. Tayo baba. Iihi. Ang malaking LED ng public toilet dito, guys. Ihi muna tayo. Kung gaano kalinis. Diba? Tagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. At habang nag-aantay na mag-uphill, inom muna tayo. Ito nga pala yung kinahuhumalingan kong drinks ngayon sa Donkey. $7 to. Pure siya. 100% pure juice. Kagome. Yan. Masarap. Tagal mag-uphill. Dami na nag-aantay na tao. Guys, isang buwan na lang. Matatapos na ang kontrata ko. Finally. Alam mo yun na ang dami mong pinagdaan ng struggles. Nung nagsimula ka pa lang. Hindi mo akalain na malalagpasan mo yun. Grabe. Grabe yung yung journey ko ng 2 taon dito sa mga una kong amo dito sa Hong Kong. So far, syempre, sa umpisa talagang mag-a-adjust ka ng bonggang-bongga, maraming adjustment yung anuhin mo, kakaharapin mo sa ugali ng mga alaga. Ayun, pinag-pray ko na lang na sana yung lilipatan kong amo, maging mas mabuti yung kalalagyan ko. Tandaan nyo guys, pagka bago kayo dito sa Hong Kong, tandaan nyo, kung first time nyo, kung matitiis nyo yung ugali ng amo nyo at ng mga alaga nyo, yung hirap ng trabaho, kayang-kaya natin yan. Pero yung nagpapahina sa atin is emotional. Yung emotion natin, yung homesick, number 1. Pangalawa, yung pag-a-adjust natin sa mga alaga natin, kung paano natin sila pakikisamahan, paano natin makukuha yung loob nila, lalo na kapag kayong edad na ng aalagaan nyo is 4 pataas. Lalo kapag lalaki, talagang sobrang tigas ng ulo guys. Maglalaan ka talaga ng 100,000, hindi percent. 100,000,000. Basta kailangan mahaba yung PC mo, kailangan matutunan mo maging mas pasensya. Kasi yung sa usapang nakakapikon talaga at saka nakakaubos ng pasensya. May times na parang gusto mo nang patulan, may times na parang gusto mo nang magalit, gusto mo nang paluin, pero hindi. It's a big no yun dito. Kailangan nyo nang matutunan mo bilang isang Kongyan dito sa Hong Kong. Napakahirap guys. Imagine, ang dami ko naranasan dito nagka-COVID ako, namaga yung mga tuhod ko kasi sa walking, yung more on walking kasi dito sa mid-level eh. Tapos, yung pagiging stricta ng amo ko, yung pagiging perfectionist niya, na-overcome ko naman lahat yun so far. Kaya, gusto kong sabihin na I'm proud of myself. Proud ako sa sarili ko dahil natagumpayan ko lahat ng mga yun. Ang hirap, pero nakaya ko naman. Okay naman yung relationship namin. Nung kinausap niya ako, sabi niya sa akin, hindi na nga daw niya i-renew yung kontrata ko kasi nga, na-open ko sa kanila na yung anak ko nga is balak mag-aral sa Japan at gusto kong mag-spend time sa kanya.
gusto kong umuwi ng Pilipinas. Pero syempre, sabi ko sa kanya, bago ako uuwi, kailangan makakuha ako ng amo. Makakuha ako ng amo bago ako uuwi. Syempre, hindi na ako pwede ako na mag-relay lang ako dun sa isang bagay. Sabi ko, kailangan ko rin ng assurance. Sabi niya, napakaganda ng usapan namin. Sabi niya sa akin, willing siya na bigyan ako ng magandang reference. At inupat niya naman yun, reference letter. Tapos willing siyang ibigay yung contact doon sa mga prospect na amo ko at makipag-communicate para may i-refer niya ako para may maganda akong recommendation sa prospect employer ko. Sabi ko naman sa kanya, it's okay. Sabi ko, I will figure out myself. And okay na rin yun. May mga offer pa siya sa akin na hindi ko ina-expect. Basta talaga i-lift up mo lahat kay Lord. Lahat-lahat ng dinadala mong problema, stress mo sa buhay, anxiety mo sa buhay. Si Lord lang talaga yung magbibigay sa atin ng peace of mind. Kung i-lift up mo lahat sa Kanya ng problema mo, tawag nito, He will make a way na hindi ka na mahirapan pa. Yun lang. Gusto ko lang i-share. Grabe ang drama ko dun ha. Pero totoo yan guys. Bilang isang katulong dito sa Hong Kong. Kung yung mga Middle East na mga katulong nararanasan nila is yung mga madalas is yung may mga amo na mga panakit at saka yung mga nangre-rape. Dito naman ang kalaban mo is homesick at saka yung sobrang pagod ng trabaho. Kasi dito napaka-importante ng oras dito. Talagang kaliwat kanan yung trabaho mo. Ay kung stay home yung amo mo, ihanda mo yung sarili mo lagi na gawin mo to, gawin mo yan. Tapos kailangan hindi ka pwedeng papetiks-petiks pag stay home ang amo mong babae. Kahit amo mong lalaki, hindi ka pwedeng magpabanjing-banjing. Unlike sa Middle East, maraming mga katulong. Usually yung mga amo, maraming katulong, marami kayo, hindi nyo masyadong ramdam yung homesick. Saka nakakapagpahinga kayo dahil malaki yung bahay. May mga mapagtataguan kayo. Pero dito, karamihan dito, maliliit lang ang mga bahay dito. Pero kung may mga malalaki ng bahay, 2 o 3 ang katulong. Yun lang, na-share ko lang. Basta pakatatag lang tayo. Good luck sa mga plano natin sa buhay. Sana makamit natin yung pangarap natin. At sana hindi tayo habang buhay na bilang isang katulong na lang. Yun lang, matuto tayong mag-save kahit wala pa akong savings. Pero sana sa susunod, magkaroon na ako ng savings. Puro bayad utang pa lang kinapupuntahan ng mga sa dati. Ayan na, uphill na guys. Sandal-dal ko. Daming tao, nag-aantay. Uphill na. Bye! Have a good day ahead, everyone. Lagi lang tayo magdadasal, okay? Alright.